For this board, last time ay nag-cleaner tayo just to even yung mga edges. Okay, medyo hindi pantay-pantay kasi yung pagkakadikit ko. Magkakagano ng mga dinidikit ninyo kasi lahat ng medyo mahirap siya i-glue. And then medyo unequal yung thickness ng napili kong wood, so para lang ma-even out. So medyo naging manipis na yung kahoy. Next ay ang gagawin ko ay kakat ko na yung legs. Meron akong dalawang legs dito. Ang sukat niya dapat will be 7 inches. So, itong radial arm saw will have a curve. May mawawala akong material dito. So, kailangan kong mag-measure, cut, and then measure ulit. Okay? Para mas madali. So, ang gagawin ko ay yung edge dito ay magmamark na ako ng 7 inches. So, yan, 7 inches ang mark ko dyan. And then, ipapakat ko na. So, huwag kayong magkakat ng kayo lang dito. So, kailangan nyo ng technician para dito. So, Joseph, patulong. So, ikakat natin muna ito. So, may make sure lang natin yung line. Pakita mo to. Ito yung measurement. Yan. It's beyond doon sa blade. Yan. So, para mawawala itong part na ito, and then later, magme-measure ulit ako ng 7 inches at magmamark. Sige. Yun na. Okay, this is for another leg. Okay. Yung remaining ko na is 25 inches. Yung next na cut ko will be 13 inches. Will leave me more than 12 inches. Itong 13 inches will be the seat. So yung nasa pinaka-top. Yung remaining will be my base. Okay, cut na natin. Yan lang. Okay, we now have the 4 pieces na kailangan natin. Next, gagawin natin yung legs. So, yung legs natin, ito, mas mahaba lang itong nasa demo piece natin. But if you would look at the sides, meron akong notch dito na A. So, kakat natin yan. Like, doon sa paggawa natin ng apron, pipili tayo ng top, bottom, inside, and outside dito sa ating legs. So, pipili ako mamaya-maya. And then, after that, imamark ko yung ikakat ko na V. So, ang sukat lang yan is 1.5 inches dito, 1.5 inches dito mula sa dulo. And then, dito is 40 millimeters. 40 millimeters ang height. And yan. So, both sides ko imamark yun. Then after ko siyang i-mark yung notch na tatanggalin, ipi-planer ko naman yung top. Kasi if you look at the sides, naka-angle yan. 7 degrees ulit. So magkakaroon ako ng sharp edge dito. So kailangan ko plane ulit ito. And then dito sa ilalim, kailangan ko rin plane. Yun. Yung legs natin ay naka-splay.
7 degrees ito. So kailangan natin i-cut itong stock natin ng 7 degrees din dito. Mamark ko din siya. Okay. Dito sa part na ito, parang gagayahin lang natin yung ginawa natin dito. So, katulad dito, ito yung top niya. Nag-plane tayo dito sa ibabaw. So, ulitin lang natin siya dito. Out, top. So, pamarka na natin yung V-notch. Okay. Hinanap ko lang yung center. So, ang length nitong piece ko ay 27.3. Magbabago-bago yan, depende sa gawa ninyo. But, ang center ng akin ay nasa 13.6. And then, after that, that's in centimeters. So, mamark ko siya parehas. So, 13.6. And then, guguhitan. Tapos, magme-measure ako ng 50. So, 50, correction lang, 50 yung height ng nuts dapat. Hindi 40 millimeters. Then, 1.5 inches dito. At dito. Ulitin ko lang ito sa side na ito and dito at sa likod niya. Okay, ito na yung parts na nakat natin. Meron na akong ito yung dapat magiging tsura ng pieces natin. Ito yung apron, ito yung legs. Kakat out natin ito from these parts. So, itong part na ito, last time ay plane ko lang dito para makuha yung 7 degree angle dyan. Ngayon, nilagari ko na yung part na ito para mag-follow siya doon sa general shape ng ating legs. Halos parehas lang yung gagawin dito sa dalawa. So, simulan natin dito sa apron.
For the apron, kailangan lang natin tagalin itong part nito. So, what I like to do is lalagarin ko lang itong dalawang lines. Make sure na yung lagarin ninyo ay before the line kasi yung surface na makikreate nito ay medyo rough at later ay ipi-plane pa natin. Okay, meron na siyang curve. Gagamitin ko yan as a guide for sewing na. Then, I'll do that again dito sa other side. Okay. Kung mapapansin niyo ang pangit ng lagari ko. Ayan. Ayan yung line. Ayan yung line. Ito yung profile. So, to repair that, i-plane ko siya. You may use yung sander, kaya lang, may tendency yung sander na masira yung profile na yan. Baka mapadiin kayo, so sobrang kayo nakain doon. So, I highly suggest gumamit kayo ng planer. Gradual lang, huwag mo sabi didiinan, didiin lang. So, okay na siya. 2 aprons done. Naman tayo sa leg. Yung leg ay kailangan nyo rin siyang i-plane sa top and bottom. So, na-mark ko na dito kung saan yung tatanggalin. Be careful lang, huwag masyadong itutulak hanggang dulo. May tendency ito, dahil nag-plane tayo sa end grain, may tendency na ma-chip off yung ends niya. So huwag nyo itutuloy-tuloy hanggang dulo. Ngayon, para ma-plane yung kabila, lipat lang kayo. X. Kakat off ko na yung splay. Yan. Higa muna. Parang yung sa apron lang din, lalagarin ko muna yung ends. And magkapat ako before the line para may allowance pa ako for planing later. Konting curve lang.
Mag-ingat sa pag-cut ng inyong legs. Madali itong mabali, ha? Okay. So, naputol ko na siya at pangit siya. So, kakatamin ko naman. Wala naman. So, nakuha ko na yung profile na gusto ko. Next ay kailangan kong tanggalin ito. Yan. So, itong pagtatanggal ng part na ito yung medyo delikado na. Dahil may tendency ito na mahati dito sa gitna. Kasi ito yung magiging parang weakest point niya. So, kailangan ingatan yung paglalagari talaga dito. So, I would recommend na gumamit ko yun ng smaller teeth na lagari. Para dito. Problema lang, may tendency ito na sumapit dito. So, kapag gagamit kayo ng larger na teeth, make sure lang na very light lang yung paglagari ninyo. So, okay. Medyo inclined. Mas maganda na maglagari kayo na naka-vertical yung line. Challenging lang siya kasi inclined yung lalagari yan. So, the way you want to do it, ganito. Simulan ko, nakaupo ako. This time, yung paglalagari ninyo, make sure na riding yung inyong saw doon sa mismong line. Kasi wala itong ibang choice kundi i-sand later or i-sandpaper dahil hindi na ito madadaanan ng carpenter's plane. Once majority of the line naman yung nilagari niya, kabila medyo tabingi ako. Ayan. Hindi yan may iwasan. So, ang gagawin ko lang, I'll try to correct that by starting a new curve. Okay. Medyo mahirap na siyang lagarin gamit yan. Gagamitin ko yung mas malaking teeth. So may konting damage yan. So baka mangyari sa inyo yan. Mali yung pagkakalagari ko. Doon pa siya doon sa line. So I think repairable pa naman yan. Tapusin lang natin to. Yan. So, ito yung dalawang nilagari ko. Ito, okay to. Ito, medyo hindi. So, paano gagawin? Outside pa naman. Pag-iisipan ko. Okay. Ito na yung ito yung magiging next na gagawin natin.
tatanggalin natin itong part na ito, yung part na yan, para itong ating apron ay mag-fit sa ating leg. Okay, so dapat medyo almost ano yan, almost fit sila. Para gawin ito, nilayout ko muna yung aking apron and legs. Kapag ganito, lahat ng outs ay nasa ibabaw para makita nyo lang yung magiging ayos niya. So, nakatayo yan, and then itong mga to ay nakadikit dyan. Yan. Ang next na kailangan natin gawin ay kunin yung thickness nito and i-mark dito kasi kailangan natin cut yung thickness ng apron doon sa face ng ating leg. So, pwede nyo sukatin, gumamit ng ruler and i-drawing, pero mas mabilis gamitin itong marking gauge. So, itong marking gauge, pwede kong i-adjust yung position ng luwagan ko lang yung screw for securing yung gauge. And then, nag-i-slide yan. Then, merong sharp edge dito. Ang gagawin ko lang ay yung face ng wood ko, ng apron, ay didikit ko doon, dito, sa block. Tapos, unti-unti kong i-adjust yung marking gauge para maging kaposisyon na siya doon sa ipa. Yan. Perfect fit. Yan. Hindi pa. Yan. So, yung tip na yon is nakadikit na doon sa aking surface ng wood. Next, kukunin ko yung aking wood piece and then i-slide ko siya dito. Yan. Didikit ko siya dito sa block and then hayaan ko siya na mag-score. So, may na-score siya dito. Ayan. Uulitin ko yun sa likod para mag-iwan din siya ng score dyan. Pwede kong linawan yan. Kukuha lang ako ng lapis and susundan ko lang yung pag may ruler. Susundan ko lang yung score. Yan. And then uulitin ko lang sa kabila. Yan. Okay, alam ko na yung thickness ng ikakat ko. Ang hindi ko alam ay kung gaano kahaba. So, ito yung magme-mesh. So, ayan, yun yung magme-mesh. And by the way, kung titingnan nyo itong aking arrangement, nag-mark ako ng letters A, B, B, C, C, D, D. Yan yung magme-mesh na mga parts. So para malaman ko kung gaano kahaba ang magme-mesh dito, kukunin ko lang itong aking D side ng aking apron at D side ng aking leg at ima-mark ko sila. Yan. Sa part na ito, mas madali na, magiging maganda kung maganda kung saktong-sakto yung makakat ninyo. Pero mas madali ang pagre-repair ninyo sa ginagawa ninyo kapag kayo ay medyo mas maliit yung marking na ginawa ninyo. So, ayan. So, na-mark ko na yung D. Make sure lang na yung, ito kasi is offset na to ng 7 degrees. Yung kabila rin offset. So, make sure lang na yung vertices na yan ay magkadikit. Okay? Magkadikit. Kasi kapag hindi, well, magkakaroon na kayo ng mali doon sa ginagawa ninyo. So, I think mukhang maganda naman yung position ng aking mark. Next, gagamitin ko itong aking custom bevel gauge para i-mark yung 83 degrees. Kasi ito is 90 minus 7 degrees. Para gamitin ito, kailangan kasi natin na i-transfer itong line na ito dito sa kabila. So, if this is yung outside, ibig sabihin, mag-display ito ng pag-ganito. Gusto ko
yung line ko dito is still parallel to the ground. Now, to make that parallel to the ground, kung ito ay 7 degrees, ibig sabihin, yung line ko na ito, kapag naka-straight ito, is offset din ng 7 degrees. So, yung aking custom bevel gauge, yan, tatapat ko lang doon, and yan. So, may mark na ako. Okay. Next. Kailangan kong gumuhit ng linya na 90 degrees dito, na parallel dito sa ground na ito, sa surface na ito. Ang problema ko ay etong aking line na ito is offset na ng 7 degrees. Wala akong magiging reference surface. So, to do that, kailangan nyo mag-isip kung kailangan nyo gawa ng paraan. So, ang naisip kong paraan ay ganito. Ito ay parallel dito. So, ang gagawin ko ay, ito ay supposedly parallel din sa ground. So, ang gagawin ay, itong aking ruler, itong aking tri-square, ay didikit ko doon sa top. Then, kukuha pa ako ng isa pang tri-square, didikit ko yung kanilang yan, yung reference plane na yan ng tri-square. And then, tatapat ko lang siya, making sure na magkadikit yan. Ayan, lang, gumalaw. Medyo challenging lang siya ng konti. Yan. Yan. So, na-mark ko na siya. This will be parallel to the ground na. Uulitin ko lang siya sa kabila. Teka, nagkamali yata tayo dito sa baliktad yung angle. Dapat medyo pataas siya. Yan. So, you should note na kailangan nyo inspect from time to time. Na-expect natin na outside ito, nag-display ito ng pagganito. Yung una kong mark, nagkamali ako doon. So, pababa siya. Which is hindi dapat. Dapat straight siya, parallel to the ground. Para kapag dinount ko na ito, pag naka-fix na ito dito, parallel siya sa ground, hindi pointing downwards. So, next. Uulitin ko lang yung process na yon na ginawa ko for the other side. Yan. Mark na. Uulitin ko siya dito. So, na-mark ko na ito kanina ng aking marking gauge. Lalagyan ko lang ng darker line. Madaling makita. Wala. Please take note na possible na hindi magkasing kapal ito. So, kailangan ninyong iset yung marking gauge to the thickness ng inyong apron. Okay. So, next ay kailangan kong i-match ang aking wood. Ulit. And then, transfer sa kabila using the tool. Outside ito. So, display ito outwards pa ganyan. So, ayan. So, ibig sabihin, ang angle niya ay ganito. Ayan. Kasi nakasplit yung pag baliktad. Ganito pala.
Yan. So one way to check is dapat nagmi-mirror yung dalawa. So kung pataas yung angle dito sa kabila, dito sa kabila ay pataas din dito sa same face. So I think tama naman yung ginawa natin. Baliktad. Sabi ko na nga ba, baliktad. So mag-ingat kayo, pati ako nalilito. So baliktad na naman yung ginawa ko. Ayan. So, tama na. Ulitin ko lang ito dito. So, na-mark ko na. Next na step is ikakat. Tapos ko na siyang i-layout. Magkabilang side yan. So, remember, ikakat natin siya na parang ganito. At pwede siyang clamp dito sa ating mga vise for woodworking. Pero, I prefer na doon tayo sa metal. Ingatan lang natin na hindi siya makrush. Kasi may tendency ito na makrush yung ating wood. Kasi intended ito for metals. So, ang gagawin ko ay iingatan ko siya. Remember, this piece is very prone to breaking. Hindi kayo maingat, mahahati ito sa dalawa. So, iniiwasan ko na mag-introduce ng bending stress dito. So, ang gagawin ko ay as much as possible, yung part na lalagariin ko where I will introduce yung force ay malapit doon sa vise para ma-minimize yung bending stress. So, eto yung piece na tatanggalin. Okay? Ang ginagawa ko dito ay lalagarin ko muna dito and then lalagarin ko across the grain then along the grain. Okay? Hindi nyo kailangan gawing perfect ito. As much as possible, yung lagarin ninyo ay dapat papasok doon sa waist side. Kasi later, i-refine natin ito using the chisel. And remember nga pala, mas madali kapag yung small tooth na saw ang gamitin ninyo. Dahil magpuproduce ito ng mas fine na cut at mas precise na cut. Kailangan i-monitor yung magkabilang side. Okay. Make sure ko lang na yung curve ko ay hindi natamaan yung line. Bakit ko iniingatan? Dahil kapag mali ang placement ng ating lagari dito, hindi magiging maganda yung fit. Since yung kahoy natin ay medyo yung grace is along na doon sa nilalagari natin, okay lang na ma-stress ng konti yung kahoy.
Yan. Ito yung itsura ng lagari initially. Yan. Ayun yung line ko. So pangit yung pagkakalagari sa kanya. I-repair ko siya using the chisel. Make sure lang na yung chisel ninyo is very sharp. Ito yung chisel. A good chisel will not need a hammer. Pero kung kailangan, gumamit kayo ng tamang type ng hammer. So, yung chisel natin dito is wood. Yung end niya is wood. So, you need to use a wooden hammer. So, itong specific type ng hammer na to, this is a joiner's mallet. Ginagamit talaga siya sa paggawa ng mga joineries. And this one is a joint. Pero, I think di ko siya kakailanganin dahil hinasa ko itong maigi. So, kailangan ko lang habulin yung linya na yan. So, medyo kailangan ng tiyaga. Dito sa kabilang side, medyo dikit na eh. So, mag-iingat ako dyan. So medyo okay na itong side na ito. Kailangan ko lang ayusin itong side na to. So may mga 1 mm. Medyo kakailanganin na ng wooden hammer. So, ito yung aking side C kasi ito. So, check ko lang. At this side, ayan, makikita ninyo, mataas pa. Ayan, may gap, ay may iba, hindi siya level dito. So, medyo malaki-laki pa yung tatanggalin ko dyan, mga 1 mm pa. Dito naman sa side na ito, is medyo may hindi rin pantay. So may mga 1 mm din akong tatanggalin. So itutuloy-tuloy lang ito hanggang sa maging maganda yung fit. Okay, tapos na natin cut lahat. Naka-layout na siya. Next na, i-layout na natin yung pako. So para magpako, kailangan muna natin na i-mark kung nasaan yung lalagyan natin ng pako. So to do that, kailangan nating sulatan yung ating aprons. So meron akong pre-mark na dito. Ipapakita ko lang kung paano ko ginawa. Okay, one way to do it is first, ganito kasi ang pagkaka-assemble dyan. So kailangan tamaan natin yung gitna dito. Yan. So ang pwede natin gawin is i-measure natin ito. So, ang measurement nito is 15 mm. Kukunin natin yung gitna, which is 7.5. And then, idodrawing natin dito. Para tumama dito, ayan. And then, magme-measure ako ng 15 mm ulit dito at i-mark ko. Kaya lang, matagal yon. So, here's a faster way. Ang gagawin ko, i-measure ko yung 15 mm dito, okay? And then, gamit itong marking gauge, ma-mark out ko kung nasa ng half ng 15 mm, which is ito. Ayan, naka-mark na siya. Naka-set na. To set this, luluwagan nyo lang to, i-slide ito, and then naka-set na. Notice na meron akong sharp tip dito, yan yung magiging basis ko for marking and yung aking flat end. So, check lang natin, kailangan kong maka-measure ng 7 mm dito. So, ang 7 mm mark ko is ito.
Yan. So, to adjust, kailangan nyo lang ipukpok ng konti. And then, konti pa. Yan. So, measuring it. Yan. Nakaset na siya sa 7 mm. Didikit nyo lang. Next. Ipitan ito to set it, and then slide ninyo. That will leave a mark. Okay. Will leave ng mark yan. And I know na 15 mm lahat ito. So, 15 mm, ibang mark ko na agad yung 7.5 mm dito sa lahat ng aking sides. Gagasgasin nyo lang basically. So, mag-iiwan yan ng visible marks. Ayan. Yan. So, ito, nag-mark ako dito pa ng 15 mm. Ito, 7 mm. Uulitin ko lang din dito. Okay. Just to show you kung paano yung itsura ng pagkakamark. Ayan. Kung makikita nyo, ayan yung mark. Next, kapag nagawa ko na yung 7mm na mark, or 7.5 mm na mark, luluwagan ko ulit ito, papalaking ko yung gap, and then magme-measure ako ng 15mm para doon sa location na mismo ng yung saan elevation siya nalagay. So, magme-measure lang ako ng 15mm. Yan, sakto. Okay, sakto na siya, 15mm. Next, pitan dito. And then, using yung ating edge dyan, yung tip niya, i-mark lang natin, i-score lang natin, gagasgasin. And then, magpo-form siya ng cross, tapos ma-mark ko ng pencil yung cross na yon. Yan. So, may mark na ako dyan. Okay, the next step ay magmamartilyo na tayo. Medyo nerve-wracking ito dahil may possibility na mabasag ang kahoy kapag or mabalik ko yung pako. So, siset ko lang dito. Lahat ng papakuan na mark ko na, siset ko lang dito, babaon. Yan. Make sure lang na straight na straight. Lalagyan ko lahat. So, ipapako ko siya hanggang lumabas yung tip dito sa kabilang side. So, B, C, A, B, A, A, B, B, C, B, B, should be C. Ayun, C, napatungan. C. Ang next, mag-glue. Lalagay natin ng glue itong side na to and side na ito. And kailangan ko ng spray. And mag-start na ako magpako. Out, out. Yan.
Okay. Assemble na to. Next. Push tayo. Ganyan. Yung kabilang side naman. Okay, assembled na, pero hindi ito perfectly square. Gagawin ko ay using the tri-square, check ko yung squareness. Hindi siya square. So gagawin ko lang ay i-adjust ko lang siya. Yan. Okay. Hindi siya perfectly squared, pero okay lang. Hindi nyo kailangan na maging perfectly squared yung piece niyo. Sa akin, okay na ito. Hintayin na lang natin matuyo yung glue. So, itatabi ko muna siya somewhere na hindi may gagalaw for a few hours or few minutes para mag-set yung glue. And later, ay ilalagay ko na yung base ng box. Tapos na siya i-glue, medyo matigas na siya, pero hindi pa fully cured yung glue. Hindi siya pwedeng ipwersa. Ang next natin na pwedeng gawin is i-form na yung base. Once kasi na maidikit na natin ito, magiging very stable na ito. Ang problema is, yung cut natin ng base is marami akong pasobrang nilagay dyan. Bakit? Kasi possible na hindi nyo maayos ng tama yung pagkakaskew dito or meron kayong certain discrepancies dun sa original design. Possible na magkulang ito kapag sinakto natin. So, ang ganda nito, marami akong sobra. Ang downside ay kailangan ko ulit maglagari. Pero, ang pwede kong gawin yan ay, since medyo maganda yung pagkaka-square natin dito, pwede ko siyang gamitan na lang ng power saw. Ang kailangan kong gawin ay kukunin ko yung dimension na pwede kong putulin na doon sa ating power saw. Ang gagawin lang ay kailangan ko lang iset siya dito and then i-mark. So, ito kasi yung ilalim, ito yung bottom part. And this side will attach to this and yung kabila dito. So, pero kapag tinapat ko siya dito ganyan, yung side na dapat nandito ay dito didikit. So, ang gagawin ko, ito dapat yun nandito. So, babaliktarin ko siya. Yan. So, isusukat ko lang siya. And then, approximately, ayun, yun yung line ko. So, yung aking cut should be before this line. Ayan. So, before this point. And, uulitin ko siya para dito at isusukat ko. At meron na ako ditong linya dapat. Ayan. Ayan. So, yung point na yan at point na to ay tatry kong i-connect gamit ang straight object. Straight naman to. And then, once na makat ko to ay sa radial arm saw, ay gagamit ulit ako ng carpenter's plane para makuha yung 7 degree angle na yan. Kasi naka 7 degree angle dito yung mga to. Okay? So, gawin na muna natin. Okay
na siya, nagpasobra, hindi ko pinakat diretso dun sa line kasi madali na lang naman natin kung mababawasan later gamit yung carpenter's wheel. Okay, i-check natin yung ating piece. Ilalim ito. Yan. Medyo malaki-laki yung kailangan natin tanggalin. Ang gawin muna natin ay mark natin yung side ng magkalinya. Wala letter B natin ito. Letter B. Ito. And letter B. Para lang alam natin. Gawin natin ay i-plane natin ito until siya ay maging 7 degrees. Kailangan ko yung bevel gauge natin. Yung side na babawasan. Yan. Tapos, connecting din. Notice na pala na hindi maganda itong surface na to. So, ito yung sinet ko ng inside. Yung maganda na surface, yung outside. O yung pinaka-bottom. So, kailangan na lang natin katang ito hanggang siya ay fit yung other side. So, test lang natin na kakatang. Yun, masok. Okay. So, pumasok siya. Okay. Next. Notice na, yung aking piece ay tag dito. May sobra. Ayan o. So, ang gagawin ko, tsaka ito ay hindi siya naka 7 degree na display dito. So, gagawin ko ay i-mark ko ulit yung 7 degrees dito at ipi-plane ulit. So, ganyan siya. Yan. So, okay na siya. Yan yung surface natin. So, meron tayong sobra dyan. Ano ang pwede natin gawin? Pwede tayong pag-mark ulit. So, mark natin ang sana and palagari ko ulit. Nakat na, fit check. Yan.
hindi ganun ka-smooth yung pagkaka-cut sa kanya. So, ang gagawin natin ay smoothan natin. Kailangan mag-smooth yan. Sakto siya dito, dito hindi. Lagyan ko lang din ng guhit dito. This is okay na. Madadaan na natin yung later sa konting finishing touches. Hindi siya perfect na perfect, pero more or less good fit. May konting angat, pero okay na to. Next na gagawin, magpapako ulit tayo. Papako natin dito sa apron yung ating base. So layout muna tayo ng pako. Yung thickness ng aking apron is 17 millimeters. So ang half nun is 8.5. Ang gagawin ko, magmamark ako ng 8.5 millimeters dito sa aking base. So, para magawa ko yun, kailangan kong isa pang technique para magamit ninyo itong marking gauge. Ang gawin ninyo, hanapin ninyo yung center ng inyong material. So, alam ko na 17 millimeters ito. So, 17 millimeters. Kukunin ko yung half nun, which is 8.5, and imamark ko. So, at that mark, ang gagawin ko ay yung aking gauge ay isa-set ko na tatama siya doon. Layo pa. Yan. Medyo ipapasok ko siya ng konti. Hindi siya saktong 7.5. Kasi remember, yung pako ninyo will be yung position ng pako ninyo ay dito sa original piece natin ng base ay medyo nakapalabas pa ng konti. Nakapalabas siya ng konti. Kapag sinakto natin na 7.5, baka lumabas yung tip dito. So papasok ko ng konti para yung papasok na material banda rito pa. Dito, ayan. So meron na akong mark dito. Okay, ipitan ko yung aking lock. Magma-marking gauge na ako. Mamark ko yung pako ko ay magiging tatlo. Dalawa sa gilid, isa sa gitna. Dalawa sa gilid, isa sa gitna. So mag-measure na lang ako ng 15 mm dito, 15 mm dito. Edges. While yung gitna, ang gagawin ko ay susukatin ko yung length ng aking piece. At alam ko na siya ay 29.8 millimeters. So, ang half nun ay 14 point something. Mamark ko na lang siya. 14. May 7 na. So, may measure lang ako ng 15 millimeters.
Kailangan bang very precise? Hindi naman. Dahil nail positions lang naman siya. Para lang medyo symmetric yung ating gawa. Okay. So, okay. Meron tayong nagkamaling pako. Ayan. So, notice, palabas siya. Sigurado lalabas na yan sa ating piece. So, gagawin ko, papalitan ko siya. Pero, iiwas ko na siya doon sa dati nating butas. Hindi na siya pwede doon. At may make sure ko na medyo papasok yung pagkakabutas. Ayan. Lumipad. Set na. Fit check lang. Tingnan lang natin kung sasala ang ating mga pako. Tinitingnan ko lang yung yung positions ng pako relative doon sa apron. So, makikita nyo naman kung sasala siya. Okay. Ang gagawin ko niyan ay lalagyan ko ng glue ito at ito para ma-secure siya once na para mag-glue ito, and lalagyan ko rin ng glue ito at ito para dito naman sa legs. Pako ko na. And ayan. So, okay na ito. Hintayin lang natin na matuyo yung glue. At pwede na tayo mag-proceed doon sa forming naman ng seat.